Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Sa mansulok ng mundo, kumusta po? Ito nga, nandito naman ho tayo ngayon sa ating mga balita, mga nagbabagang balita mga kababayan. Ito nga po, sabi ni BBM, si Tolentino ang unang tumulong during bagyo ng Yolanda. Sino nga ho ba nagsasabi ng totoo? O kung si Senador Tolentino ang unang tumulong sa bagyong Yolanda na nangyari noong 2013. Yan po. Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe lang po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito po, panoorin na po natin ang buong video. At masasabi ko, nabanggit na po natin ang Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Mukhang nagulat po yata si Senador Tolentino sa sinabi niya. Nakita niyo ba yung mukha niya na parang, uy, totoo ba yun? Totoo nga ba yung sinasabi niya? Naka-record ho to noon na panahon na nangyari itong bagyong Yolanda. At mukha nga ito nga nagulat si Senador Tolentino sa sinasabi ni BBM. So, panoorin pa natin kung ano pa yung sinabi. Nang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Ito, pakita mo talagang malalim. Ayan na yung pagmukha niya. So, tumayo na lang ho siya para aminin na siya nga ba talaga ang unang tumulong sa bagyong Yolanda. Mukhang nakalimutan po yata ni BBM, ni Pangulong Bongbong Marcos, na yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, na siya ho yung unang rumisponde sa nangyari nga do sa Yolanda para sa pag-rescue ng mga nasalanta ng bagyo, itong napakalakas na bagyo, mga kababayan. Ang pagmamahal niya sa taong bayan. Ang tatlong akong gipada tong the other night, they were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way. And so ayan po, nag-research po tayo mga kababayan. Papakita ko po sa inyo yung kung sino talaga ang tunay na unang tumulong dito nga sa Yolanda at sa mga biktima ho na ito sa nangyari po ito. Kasi ho napakalakas na bagyo na tumama sa ating bansa noong 2013 ho to, mga kababayan. At 6,000 katao po ang nasawi dito. At laki po na pinsala nito, 95 billion po. Ito po ay na-search po natin. Ito nga, basahin po natin kung talagang sino unang tumulong at nagresponde sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Ito nga, ito po nakita po natin dito sa Manila Bulletin na article nila, Duterte among the first responders to Yolanda victims. Ayon nga doon sa Romualdez ba? Si Romualdez. Ito yung asawa ni Romualdez, ni Tambaluslos. So yun ang asawa na po mismo ni Romualdez, ni Tambaluslos ang nagsabi. Ito. Sabi niya, President Rodrigo Duterte, then Mayor of Davao City, was among the first responders to the flight of locals here in Super Typhoon Yolanda. Di ba ho? So, ang mismo nagsabi ng hunyan, yung asawa na congressman ng Leyte po. Yan po. Tapos sabi pa ho, wrought havoc on the country's central island 5 years ago. Ito ay sinulat noong November 9, 2018 po. So nangyari ho yan 2013. So ito nga, dahil nga in-interview, ito ang sinabi nung asawa ni Tambaluslos. Thus, Baird Leyte 1st District Representative Yeda Marie Romualdez, as she expressed her gratitude to the volunteers as well as local international donors. Donors who immediately
who immediately to their as following the events of November 8, 2013. Yan po yung nangyari noon. Yun nga, yung mga tumulong, kung sino mga tumulong. Ayan po, in-explain po niya doon sa mga media na ito nga, sinulat po ng Manila Bulletins. Ayan po noong November 9, 2018. Okay po, ni AJ Siantangco. Ayan po from Manila Bulletin po yan. Ayan po yung sinulat nila. Nakikita nyo naman, Duterte among the responders to Yolanda victims. So, ibig sabihin, hindi totoo na unang tumulong ay si Tolentino. Ano po yan? Sino ba nagsasabi ng totoo, mga kababayan? Di ba? So, tuloy ho natin. Kaya na sila, nagdaman sila na. Atong 911 kompleto, may cutter. So, yung nila hinay-hinay, nag-abot sila. I think we are the first, but I'm not... We are the first. Di ba? Siya po ang nauna ang rumisponde po sa mga bagyong Yolanda. Pero sinabi rin po niya na ito nga. Saying that we are the only one who's helping. Pero hindi lang ho sila ang tumulong. Marami ho yan sa mga natin sa iba-ibang sektor, ibang mga politiko. So maganda rin ho, nagkakaintindihan na tayo na ito nga si Pangulong Duterte po talaga ang isa sa mga una na tumulong dito at nagresponde sa bagyong Yolanda. Maraming salamat po Pangulong Duterte noong ginagawa niyo po yan. Ganyan mo talaga mabilis ho na umaksyon itong si Pangulong Duterte. So ayan naman po ay si anak po ni Pangulong Duterte, si Basti Duterte, na ito nga nasa site siya na tumulong itong mga paglilinis at yung mga kawawang mga kababayan natin na namatay ho dito sa insidenteng ito, sa bagyong ito, at nakakalungkot nga dahil nga marami ho talaga namatay. 6,300 katao po ito. Ito po sa region ng Visayas po. Ito po nakakalungkot nga po ito, pero ito rin ito nga si Basti Duterte ay isa sa mga tumulong din po. Ayan po, nakikita nyo, Basti Duterte. Yan na po yung ginagawa niya, di ba? Paano naman kaya si Charis? Ano kaya ho nagawa ni Charis? Nandyan ho kaya doon sa panahon na yan? Ayan po. So ito naman po mga kababayan, meron hong event sila na dito sa Tagum City, si Pangulong Bongbong Marcos, na nag-arrive ho siya dito sa Tagum City Hall, na meron silang trabaho sa Bagong Pilipinas na event, job fair. So makikita ho natin kung paano ho siya sinalubong ng mga tao dito sa Davao del Norte po. Ito po yung ni Pangulong Duterte. Isa sa mga balwarte ng ating Pangulo. Tingnan ho natin, panoorin ho natin kung ano nangyari sa mga sumalubong sa kanya. Ayan po. Kaway-kaway ho, kaway-kaway. Kaway naman ho kayo dyan. Wala ho bang sigaw? Parang kumakaway lang ho sa hangin, ho? Anayin nyo naman po yung tao, di ba? Yan. Hindi ho ba kayo masaya, mga kababayan ko? Bakit ganun po? Wala man lang ho sigawan ho dyan. Palakpakan nyo naman ho siya. Yan ho. Ito ang mga reaksyon ng mga tao nung siya ay dumating doon sa job fair dito sa may Tagum City. So, nyo po mako-compare nyo ho talaga kung itong ang si Pangulong Duterte, kung talagang alam nyo na, mahal na mahal siya ng tao at isinisigaw ho, Duterte, Duterte. Pero nung dumating ito si BBM, nakakaawa. Dahil kumakaway na ho siya, parang kumakaway lang ho siya sa hangin. Ano nangyari?
bakit parang hindi ho siya, tawag dito, welcome sa pagdating niya. Dapat kung totoong mahal ka ng mga mamamayang Pilipino at tama yung mga ginagawa mo, dapat yun nga isisigawan yung pangalan mo, di ba? BBM, BBM. Doon lang sa umpisa ho yan eh. Noon, ganun ho ang tawagan sa kanya. At tsaka nung nag-ano po ng dalawa tong nagtandem po sila ni BP Sara na talagang sumikat talaga ho siya noon dahil ho kay BP Sara Duterte. Yan ang ano natin, nung talagang totoo ang nangyari. Kung hindi ho, dahil kay BP Sara Duterte, hindi ho talaga mananalo to si BBM. So dito na ho tayo sa rally nila mga kababayan. Panoorin ho natin kung ano yung mga plataforma nila. At ito nga, nag-speech na naman ho itong at kanilang pinuno na kumukontra naman dito kay Pangulong Duterte sa mga pinagsasabi ho. Ito na naman ho, sabi ho nila, wala ho talagang negative dito, mga negative tactics na sabi ng kanilang mga campaign manager. Pero ano ho ginagawa? Patuloy pa rin ho. Ito, panoorin ho natin. Parang na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo, parang Valentine's Day pa rin. Ang dami hong tao, oh. Ang daming tao. Pinapakita natin pag Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Sana nga ho, totoo yan, mga kababayan, ang sinasabi ho nila. Habang nakaupo sila at may ginagawa ho sila para sa mga mamamayan. Pero ano ho nangyayari? Habang nakaupo sila, talaga ho yung bulsa nila, yun, napupuno ang mga bulsa nila. Ayun, yun mga kababayan. Alam niyo po, parang may sumisigaw ho doon na Duterte, Duterte. Yung mga, kasi ho, balwarte ho ito ng ng mga Duterte. So, para na lang ho sila dito, dumayo ho sila dito. Parang ito nga parang natahimik si BBM doon sa mga sinisigaw na mga audience. Ito nga. Sige ho, panoorin natin. Kung minsan ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Solid ho ba yan sa basura o inidoro? Ganun ho yan. Ang dami ho nila 8,000 po. So, eto mga kababayan, kung sino man mga partido dyan sa alyansang yan, pag-aralan nyo ho kung talagang makakatulong ho sa ating bayan. Yan kayo na ho bahala. Kasi tignan nyo ho kung ano yung mga plano nila, kung ano yung mga plataforma nila na makakatulong sa atin. Pero ang unang dapat plataforma gawin nila ay itong trabaho. Ito ho ang pinaka-importante sa atin. At unang-una, yung corruption ang unahin. Yun, kung yan po ang uunahin nila, sasabihin nila, pwede natin iboto yung mga yan. Pero kung hindi, wala na sa plataforma nila, basura ho sila, diretso ho sila sa inidoro. Kung ganun, bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket?
Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya Parang baligtad ho yata yung sinasabi niya. Makakatulong ho sa kanilang sarili. Hindi ho. Ang ano ho ng kabila, ang plataforma po ng kabila, ay parang makatulong po sa mga mamamayan. Yan po ang totoo. Kung mapapakinggan nyo po yung mga pinagsasabi ng plataforma doon sa kabila, lalo na ho si Atty. Vicky Rodriguez. Yan ho, maganda ho yung plataforma nila. Unang-una ho yan, yung korupsyon. Yung korupsyon. Matulungan yung mga tao na ito nga magkaroon ng trabaho. Tapos yung mga politiko, dumaan sa mga drug testing, mandatory. Yan po. Tapos para mabawasan ng krimen sa bansa. Yan po, mga kababayan. Hindi ho, baliktad doon yung sinasabi nito eh. po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay. Ang mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip. Alam niyo ho, mga kababayan, parang hindi niyo kilala si Pangulong Duterte, di ba ho? Nag-ano lang ho siya nun, nag-joke lang ho siya nun. Hindi ho seryoso yun. Ang seryoso po dito, ang issue po dito ay yung corruption. Yun po ang issue doon. Pero yung hindi niya ho magagawa, yung sa tingin niyo magagawa niya yun na mawala tong 15 senador na to para sila ang manalo. Sa tingin nyo, magagawa niya ba yun? Di ba? Ito naman, di ho kayo makuha sa joke ng Duterte. Ginagawa na ho niya yan, matagal na. Yan ho yan, hindi ho seryoso yan, mga kababayan. Ayan ho, yan lang yung mga joke lang ho niya yan. Lang nila ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Well, yung sinabi ni Duterte na pumatay daw ng 15 senador para magbigay daan sa mga kandidato niya, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga preso ng tinihin. No? Walang ibang dapat pinaka-targetin sa eleksyon. Oh, yun po. Yun! Tama ho! Yan, yung presyo. Ayan pa ho, yung presyo ng mga bilihin. Oh. Ang targetin ho yan. Kailangan ho bumaba yung presyo para abot kaya namang mamamayan Pilipino. Kasi ho, pag mataas ang presyo ng hindi ho na tayo makakakain. Paano ho tayo bibili ng bigas na 60 pesos na dating sinasabing pababain ng 20 pesos? Di ba? Nangyari ba yun? Yun ang kailangan bombahin. Ayun ang kailangan banatan. Di ba? Ito, minsan, tama talaga to si Ontiveros mga pinagsasabi na ito Tama yung banat mo. Kaya minsan, may tama ka May tama ka talaga Ito naman, ito yung sinabi ni Pangulong Duterte na sa kanila, joke sa kanila. Di ba? Ito, panoorin natin. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Patayin na ito ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Ngunit, So, ayun ho ayun lang ho yun. Ayun lang, joke lang ho yun. Alam ko marami hong nagre-react dyan sa mga joke ni Pangulong Duterte. Pero hindi ho seryoso yan. Hindi ho seryoso. Wala hong makakagawa niyan. Sino ho makakagawa niyan? Na papatay mo yung 15 senador? Hindi.
wala akong makakagawa niyan. Hindi totoo yan. Hindi ho totoo. Joke lang ho yun. Joke lang ho yun. Tindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Mga diretso sa ano yan, Inidoro, mga lalakas at tibay daw nila. Tignan ho natin kung saan sila pupulutin. Yan o. Kasi yung mga veterano na ho yan, umupo na ho yan. So, kailangan ho natin yung bago. Ito yung kailangan ho natin, yung tunay na pagbabago ng ating bansa. Kasi umupo na ho sila eh. So, mga veterano na ho yan. Mga veterano sa mga galawan na gusto nilang alam mo yun? Alam nyo na. Di ba? Alam niyo naman na wala akong nagagawa tong na administrasyon ngayon. Meron ho ba? May progreso ho ba? At sinasabi na ho nila na number 1, ito pa si Pacquiao, number 1 ang ating ekonomiya. Ito ay kasinungalingan. Number 1, ang tataas ng presyo. Alam mo ho ba yung sinasabi mo? So ito, isa ho to sa mga panlilinlang nila. Iyan na po yung isang example na ito nga si Pacquiao. Balingbing din. At hindi pa siya kaya nga nagba-viral siya eh. Tignan ho, sikat na sikat ho siya ngayon. Tignan ho natin kung siya sa pupulutin. Di ba ho? Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Yun nga ho ang problema eh, mga kababayan. Alam na ho nila. Alam na ho nila mangmulsa. Kasi pare-parehas lang ho yan. Kasi umupo na ho sila noon. Tapos papaupuin nyo pa huli ngayon. Wala ho mangyayari. Wala ho tayong pagbabago mangyayari. Pagbigyan naman ho natin yung mga iba, yung mga baguhan. At least yung mga baguhan ho, hindi ho talagang eksperto sa mga galawan. Pero mga attorney ho yun sa kabila. Alam ho nila ang gagawin nila. Alam nila ang batas na. Hindi ho itong mga ibang veterano ho to eh. Veterano sa mga sa mga maling gawain eh. Di ba? Yun eh. Alam na po nila kung sinong kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. At bukod pa ron, hindi po naman, hindi lang naman sa Senado, marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Sige. Naging congressman po, Congressman Abalos. Naging congressman po, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya't makikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At iba pa naman, at iba sa kanila, hindi lamang sa lehislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, si Secretary Abalos, noong pumasok po kami, siya ay DILG Secretary. At si Erwin Tulfo naman, siya ay hinawakan niya ng napakagandang performance sa DSWD.
Si Senator Lacson naman, siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda. At si Tolentino ng MMDA, ang una, siya po ay MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban, nakita ko yung mukha niya. Nagulat ho siya sa mukha niya, di ba? Nagulat. Alam naman ho natin ang totoo. Ito, yung mga pinagsasabi ni BBM sa about nga dito sa Yolanda. Ito, siya ang unang-unang tumulong. Sige, sabihin mo lang ng ganyan. Pero alam na ho ng mga mamamayang Pilipino na hindi ho totoo yan. Ang unang tumulong ho ay si Pangulong Duterte. Kasi hindi mo ho kasi masabi na ang tunay na unang tumulong talaga si Pangulong Duterte at nag-respond do sa mga Yolanda ng bagyong to. Diba? Hindi niya matanggap. Siyempre, dapat kung sinabi niya rin yun, mas maganda siguro sinabi niya, isa sa mga tumulong. Pwede yung ganun, sabi niya kay Tolentino. Diba? Isa sa mga tumulong. Pero sasabihin mong unang-unang tumulong, ay hindi siguro. Yan yung kasinungalingan na sinasabi mo. Hindi ka na namin papakinggan kung tama ba yung sinasabi mo. At nag-aantay kami ng tulong. Nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mapagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin yung mga, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Yan po ha, siya daw po ang unang nakarating. Kayo na ho bahala. Mag-comment dyan kung talagang sino unang dumating. At mag-research po kayo kung totoo nga yan. Okay? Yan po, kung totoo siya. Okay, palakpakan natin. Tama ho ba? Mag-research po siya kung kung totoo nga. Hindi ho Basta lang siguro may sinabi ng kanyang doon sa script niya, yun lang ang sasabihin niya. Hindi na ho siya nagre-research. Ewan ko kung pinag-aaralan ba niya to, kung ano yung sasabihin niya. Di ba ho? Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo, mga gobernador na nasa local government. Ay alam nyo po, yung aking kapatid, naging governor po. Governor Jaime Marcos ng Ilocos Norte. Governor Lapid naman ng Pampanga. Governor Bong Revilla ng Cavite. Puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama rin dito mga city mayor po. Unang-una, si Benhur Abalos po, matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong kinaiinggitan nga namin, nung nasa local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong. Paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. Bigyan niyo naman ho kami, Abalos, mga premyo niyo. Si Abi Binay naman, Mayor Abi Binay, siya naman ang kumahawak ng Makati. Hindi po simple yun dahil ang Makati ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Kaya nakita natin, sa kanyang trabaho, pinasikat niya ng husto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, palakpakan natin. Para sa mga nakatanda, para sa lahat ng masakit, libre po lahat. Oh. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gaano kaganda ang patakbo ng ating mga kandidato rito. Okay. At hindi po makakalimutan ang boses ng kababaihan.
dahil 4 po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na dahil lang babae sila ay maaasahan. Hindi. Kaya magpalakpakan nyo naman yung ano nyo. Yung pinuno nyo. Wala akong ano eh. Wala akong ka-energy. Magpalakpak naman mo tayo, mga kababayan. Kilala ko po silang lahat. Lahat po sila ay napakatapang. Sila po ay masigasig na ipaglalaban ang karapatan ng ating mga kababaihan. Magkakaroon ng malakas na boses sa Senado para sa kababaihan. Ano ho yun para sa mga kababayan? Ano yung plataforma nila? Sabihin nyo na ho, di ba ho? Sabihin nyo na agad tungkol saan. Kung ano yung anong programang gusto nilang gawin. Di ba ho? Dating naman, so kung saan sila nanggaling, ay iba-iba po nanggaling. Baka sabihin po ninyo, alam lang nila yung Maynila. Alam lang nila yung Luzon. Hindi po totoo yun. Dahil, tignan po natin, unang-una, alam niyo naman, si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensang. Si Erwin Tulfo ay lumaki sa Davao, Davaoenyo rin, Davao del Norte. Davao Oriental. At saka sa Sulu. Hindi ho, galing ho ng ano yan. Pinanganak ko sa US ho yan. Pinanganak sa US. Yung nameki ho ng pangalan. Yung Silvestre po yan. Yung Silvestre. Yan po yan. Amerikano ho yan, mga kababayan. Yan ho yun. Hindi ho yan taga Davao. Ayun ho sabi niya. Kung saan nakadestino yung kanyang ama na nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Vicente Soto po, ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya't ang mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay siya po, ay mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam nyo naman din po ay kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar ay galing naman, sila naman ay galing Iloilo, mga Ilonggo po. Kaya makita mo, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam nyo po, mas mahalaga pa dyan, hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera. Pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Ay, hindi ho totoo yan. Hindi ho nagpabaya si Pangulong Duterte sa ginawa ho niyan. Mali ho yan. Kung nagpabaya ho siya, kaya ho lumaki yung utang natin dahil bumili ho ng mga gamot dahil kailangan ho natin at naagapan nga ho yan. Hindi ho niya kasalanan ho yan. Pandemya ho yan. Lahat ng buong mundo apektado. Okay? Hindi ho tawag dito. Hindi ho talaga basta-bastang masusolusyonan. Itong ginawa ho ni Pangulong Duterte, prevent po niya, iniwasan na kumalat ito. Hindi ho niya kasalanan kung maraming namatay. Dahil itong virus na to, hindi ho may iwasan. Kahit ho saan ito, kahit saan bansa, marami ho namatay na tao. Yan ho yun. Hindi ho yung sasabihin mong ganyan. At saka yung sinasabi mong AJK, kung alam mo, kung hindi ho pinatupad ni Pangulong Duterte yung drug on war, ano tayo ngayon? 'Di ba?
kabilat kanan ho niyan, lahat ng ng lugar meron na ho yan. Meron mga droga, maraming drugista, maraming mga krimen. Bakit hindi mo inaano yung mga biktima? Yung mga biktima na itong mga drugistang to, biktima ng mga drugistang to na apektado dahil sa droga. Yan ang problema. Apektado sa droga dahil nalulung sa droga dahil nga dito nga sa paglaganap nito at tong mga drugistang to, pagkalat. Yan ang problema. Yung mga biktima, yung mga anak. Kung wala ho yan, mga kababayan, wala ho tayong problema. Wala ho mamatay. Dahil itong mga drugistang to, mga gumagamit na to, gumagawa ho ng ng krimen. Tingnan nyo, yung mga bakit hindi ho natin tanungin yung mga biktima ng mga rape, ng mga hold up, yung mga anong ginagawa nila, pumapatay na, sumasaksak ka agad, di mo na nalalaman, sasaksakin ka na lang. Yun ang yung mga biktima ho nun. Dahil mas maraming biktimang ganun, mga kababayan. Etong mga drugista na to na dapat hindi talaga gumagawa to ng mga mali. Mga maling bagay. Dapat yun yung mga namatay na dapat lang parusahan talaga. Hindi na ho nila kasi makontrol yung sarili nila. Yun ho yun. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwang-tuwa, sumisigaw. Tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Teka lang po, about ho dyan sa China na yan, bakit ho nyo tinapyasan ang budget ng AFP modernization? Tinapyasan nyo yan, 50 billion ho yan. 50 billion. Tapos, ang ginawa nyo lang, tinapyasan nyo ng 15 billion. Yan po ang totoong nangyari. Kung talagang kayo, gusto nyo wag nyo ho sisiyan ng mga Duterte. Dahil hindi ho nakipag-away ang mga Duterte. Alam ko ho. Dahil alam natin na wala tayong kalaban-laban. Bakit hindi nyo ho gawin na bumili ho tayo ng mga mga barko na protektahan ng ating Huwag nyo isisi sa mga Duterte. Sisihin ho natin ito dahil tinapyasan ho ang budget ng modernization. Yan po ang totoo, mga kababayan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga ng sentro ng krimen, sentro na pagpapalampastahan. Nautal-utal na siya. Ano ba yan? Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan ng ating mga kababayan. Ang daming sinaktan. Nakakatawa naman ito. Yung pogo ho, na-explain ko na ho sa inyo. Di ba ho nakatulong ho sa atin yan? Dumami lang ho yan kasi naging illegal. Yun ho nangyari. Hindi ho na-control na. At hindi ho nabantayan kung bakit dumami. At yung mga may lisensya, yun lang dapat ang papayagan. Hindi na ho na-control yan. Dahil kaya ho nagkaroon ng pogo. Dahil nga makakatulong sa gobyerno natin. Dahil nga doon sa mga, di ba, pandemya noon. Kailangan ho natin ng pera para magbayad itong mga to. Para sa gobyerno. Kasi malaki din hong natin, ginastos natin sa pandemya ng ng corona, di ba? Natatandaan nyo yun? Yun po, ganun po nangyari. Pero dapat kung nakontrol na ho nila, eto nga, buti nga ho, pasalamat tayo na pinatigil na nila lahat. Pasalamat din ho tayo doon. Pero yung sinasabi yung maraming nasaktan ng mga babae, ay hindi ko talagang ano ho yung mga nasaktan ng mga babaeng to. May nakita ho ba kayo? Tayo ngayon ay kumaharap
sa ating tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato, ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Ang main issue ho talaga dito, mga kababayan, papayag pa rin ba ho tayo na linlangin tayo nitong mga to, na itong budget na to, bakit ho merong blanco? O, meron ho itong kalokohan na ginagawa dun sa Kongreso. At syempre, alam din ho ng mga yan, ng mga tawag dito. Alam din ng Pangulo yan. Pero hindi niya lang ho inaamin. Syempre, kunyari wala siyang alam, pero hindi ho nila pa mapatunayan kung bakit ganon. At sinasabi nga nila, itong GAA report na to is permado. Alam ho natin permado niya. Pero hindi ho nila ma-explain kung bakit itong Vice-Cam report ay blanco. Iyan ho ang tututukan natin, mga kababayan. Hindi itong sinasabi niyang isyong to, inaano ho nila, binabaling ho nila itong mga isyong ito. Kaya ang ho na natin dito, tandaan po natin na magkaroon sila ng sagot dito. Na talagang gumagawa talaga para sa ating bayan ng tama at makakatulong sa ating mga mamamayan. Yan po yun, mga kababayan. Sana naman, wag na tayong babalik sa landas na umaapaw na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas! So yan po, mga kababayan. Tama ho ba ang kanyang mga sinasabi? Dahil alam niyo ho, Pangulo na ho siya. Pangulo na ho siya. Nasa sa kanya na ho ang lahat. May control kung anong gusto niya mangyari sa bansa natin. Pero ano ho nangyayari? Di ba ho? Masaya ho ba kayo sa mga nangyayari ngayon? Bakit mayroong mga korupsyon? Bakit tumataas ang mga krimen? Bakit maraming naghihirap? Bakit walang mga Pilipino walang trabaho? Yun po. Nakaupo ka na. Tapos ngayon sasabihan mo mga Pilipino na kailangan nating ganito. Kailangan, nasa sayo yan. BBM. Nasa sayo yan. Tapos ngayon sasabihin mo ganun. Nakaupo ka na. Ikaw na yung may kapangyarihan na dapat mong gawin yan. Pero ano nangyari? Pagsak. Ayun ang problema ko. So mga kababayan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para po updated po kayo sa ating mga balita. At mag-comment lang po kayo kung ano masasabi niyo dito sa ating video. Maraming salamat po.